Salamat sa Panginoon. Napakasarap sambahin ang ating Diyos na buhay. Amen. Napakasarap niyang papurihan at parangalan. Isang magandang araw po ng linggo sa ating lahat. And thanks be to God dahil talagang napakasarap magmahal ng ating Panginoon. Amen kayo doon? Palakpakan nga po natin siya. Sparing us from two tempest storm na nagdaan, mga kapatid. Bagyong Nando, bagyong Opong. And I thank the Lord so much. Dahil napakabuti ng ating Diyos. He is just a prayer away. And if we ask His protection, hindi po siya magkukulang sa atin. Muli, palakpakan natin ang Diyos. Karapat dapat natin siyang parangalan at papurihan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat pong muli sa araw na ito ng kaloob niya sa atin. But before we go on, tatayo kayong muli to pay respect on reading the Word of God. Please stand up, mga anak ng Diyos. Babasahin po nating muli ang salita ng Diyos sa umagang ito upang ito'y ating pagbulay-bulayan at pag-aralan. Because napakahalaga po. Ano po? Katulad ng pinag-aralan natin last time, Essentials of Salvation, kailangan malinaw na malinaw sa atin kung anong tinatanggap natin at paano natin ito ipamumuhay. Not only, nanampalataya tayo, tinanggap natin si Lord, tapos na, hindi po natatapos doon. Doon pa lang mag-uumpisa. Kaya po, let's read. James chapter 2, verses 21 to 24 and 26. At babasahin po natin ito sa Magandang Balita Biblia. Let us read. Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi sa kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan yung makikita na itinuring na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Let us pray. Aming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Dahil binigyan mo kami ng pagkakataong sambahin ka sa espiritu at katotohanan. At salamat po sa magandang panahong kaloob mo sa amin. Salamat, lagi mong dinirinig ang aming mga panalangin. Kaya nga ba, ang sabi mo, huwag kaming mag-atubiling lumapit sa trono ng iyong biyaya dahil bukas kamay kang naghihintay sa aming paglapit sa iyo at dahil meron kaming punong saserdote sa iyong tabi, ang aming Panginoong Hesukristo, lagi mong handang ipagkaloob yan sa oras na hilingin namin ito sa kanyang napakadakilang pangalan. Pagpalain mo pong muli ang mga sandaling ito. Pagpalain mo pong lahat ang iyong mga anak. 10 na nakaka-tune in ngayon sa social media. Pagpalain mo po lahat. Lalo na po yung mga accidentally ay makapag-tune in. Kausapin mo sila sa pamamagitan ng mensaheng ito. Lahat po kami aasa sa iyo, lalo na po ako, Panginoon, na inyong lingkod.
Tatayo ako sa iyong likuran, mangusap ka sa pamamagitan ng aking mga labi, not my will, but your will be done. Salamat po. We entrust to you everything from the beginning to end. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Sige po, makakaupo na po kayong lahat. Kapag binasa mo ang sulat ni Pablo at itong sulat ni Santiago, kilala niyo po si Santiago? Sa English Bible, ang kanyang pangalan ay James. Napakalayo no? Mabuti si Pablo, magkatunog, Paul, Pablo. Si James, Santiago. Ano po? Pero siya po at si Pablo ay parang magkasalungat. Kapag binasa mo lang at hindi mo pinagbulay-bulayan ang kanilang mga sulat. Sinabi ni Pablo sa Ephesians 2:8-9, "For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Yan ang sabi ni Pablo. Gaya ni Abraham na naligtas dahil nanampalataya siya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng Diyos dahil hindi naman talaga natin perfectly masusunod ang batas ng Diyos. Yan po ay mababasa natin sa Galatians 3. Amen po ba kayo doon? Sino bang nakasunod perfectly sa batas ng Diyos? Taas ang kamay. Wala. Di po ba? Alam niyo po ba ang batas ng Diyos kung ano? Alam niyo? The Ten Commandments. Meron bang nakasunod? Yun nga lang matisod ka sa batuhan. Lahat ng pangalan ng Panginoon, nilitanya mong lahat. Sa pangalawang commandment pa lang, bagsak ka na. Amen. Kung bakit naman ang daming sasabihin, pwede namang Mariano, Pedro, Inangko, bakit pangalan pa ng Diyos ang sinasabi pag nagulat? Hindi ba bawal na kailangan pahalagahan natin, igalang natin ang pangalan ng Diyos? Huwag natin itong gagamitin kung hindi kailangan, mga anak ng Diyos. Doon pa lang, semplang na tayo Paano pa sa susunod? Amen po. Subalit sinasabi naman ni Santiago na kung walang mabuting gawa ang pananampalataya ay hindi rin magliligtas. Ang sabi sa James 2:26, "As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead." Ayan. May pananampalataya ka nga, hindi mo naman isinasagawa ang pananampalataya mo. Ano sabi? Patay ang pananampalatayang yan. At inisa-isa niya ang halimbawa ni Abraham upang ipakita na nanampalataya si Abraham sa Diyos at sumunod sa Diyos. Hindi lang siya basta nanampalataya, sumunod siya sa Diyos. Kailan? Noong hihandog niya si Isaac sa altar. Makikita natin yan sa binasa natin kanina, Santiago 2:21-24. Sino ba si Isaac? Si Abraham ba naman, 100 years old nung ipanganak si Isaac. At si Sarah naman ay 90. Ibig sabihin, napakahalaga nitong anak ni Abraham na ito dahil ito ang pangako ng Diyos sa kanya, si Isaac. Pero nung hilingin ng Diyos si Isaac na ihandog niya sa altar, hindi bali sana kung ihahandog lang, ilalagay sa altar, pagkatapos pwede nang tumayo at pwede nang umalis. Hindi po ganon. Ang style ng paghahandog ng mga Israelita, mga kapatid. Pinatutulo yung dugo, ginigilitan ng leeg. Dahil yung dugo, napakahalaga nun. Yun ang iwiwisik sa mga tao para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. And they are doing it every year. Ano po, taon-taon po ginagawa nila yan. Kaya nung ihandog si Jesus,
Naghandog si Jesus, ihandog niya ang kanyang katawan para sa kabayaran ng ating kasalanan, yung kanyang dugo na nabubuhos sa krus. Yan po ang magsisilbing panlinis sa ating mga kasalanan. Ito po ang hiningi ng Diyos kay Abraham. Ano po? Paano maitutugma ang ganitong paniniwala? Kung uunawain natin ang tatlong tiyak na pagkakaiba sa pagitan ni Pablo at Santiago, makikita natin na ang kanilang pananaw ay magkatugma. Bagamat sinasabi ni Pablo, for it is by grace you have been saved, ang sabi naman ni James, kung wala ka namang gawa, kahit nananampalataya ka, hindi ka rin maliligtas. Amen? Caleb? Gusto mo lang mag-preach po? Okay. What are the three specific contrasts between Paul and James? Ito po ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Kasi kailangan maging malinaw sa ating lahat bilang mga mananampalataya na hindi enough na tayo'y nanampalataya. Yes, ililigtas ka ng Diyos. You don't have to do good things. Hindi mo kailangang magpakabuti para maligtas. Malinaw na sinasabi yan. Binasa ko kanina, Ephesians 2:8. It is a gift of God. Para nga walang magmalaki na kaya ka naligtas kasi mabuti ka. Hindi po, naliligtas ang tao sa kanyang kabutihan. Amen po. Ito po, pag-aaralan natin, what are the three specific contrasts between Paul and James? Ano po? Ano po yung tatlong tukoy na pagkakaiba sa mga sinasabi ni Pablo at ni Santiago? First contrast. Paul is looking at the root of our salvation, while James is looking at the fruit after salvation. Uulitin ko, Paul is looking at the root of our salvation, while James is looking at the fruit after salvation. Paul emphasizes the point that at the time of conversion, the root of salvation is faith alone. Pananampalataya lang. Yun ang ugat para ikaw ay ma-save. Yan ang sinasabi ni Pablo. James sees that the faith that saves us does not remain alone, though we are saved by faith alone. At talaga namang maliligtas tayo dahil sa pananampalataya lang. Subalit, ang sabi nga ni James, yes, yun lang. Subalit, hindi ito nananatiling ganun lang. After salvation, there are things that will inevitably happen in our lives that show the reality of our salvation. Pagkatapos daw po nating maligtas, may mga bagay na hindi mangyari sa ating buhay para mapatunayan ang katotohanan ng ating kaligtasan. Naintindihan niyo po? Amen po kayo doon. Parang hindi makasagot, hindi yata naintindihan. Ano? Kailangan may pruweba, sabi. Walang sala na makikita yung patunay na ikaw ay ligtas na nga. So yun ang unang contrast, pagkakaiba. Second contrast, Paul describes salvation from God's perspective, while James is addressing the issue from human perspective. Ipinapaliwanag ni Pablo ang kaligtasan mula sa pananaw ng Diyos. Samantalang si Santiago naman ay ina-address niya yung issue mula sa pananaw ng tao. It's like Paul is sitting in the house and sees the fireplace. Ano po? Para bang, nakaupo si Pablo, nakita niya may fireplace. Alam niyo yung fireplace? Pagka malamig, dito kasi sa atin, wala .
Siga, meron. Pero yung mismong fireplace dun sa loob ng bahay, nagpapaapoy para uminit. Wala nun. Sa mga four-season countries lang po yon. Sa Canada, yan, meron yan. Australia, Amerika, lalo na doon sa katuktok-tuktukan, doon sa Netherlands, naku po, napakalamig dyan. Ano po? Si Paul, nakaupo doon sa bahay, nakita niya may fireplace. James walks by the outside of the house and sees the smoke coming out of the chimney. Si Santiago naman, lumabas siya ng bahay. At nakita niya, umuusok. May pruweba na may chimney, may apoy dun sa chimney. Ano po? Alam niyo po yung chimney kung ano? Yung lagayan ng fireplace, ano? Pagka nag-aapoy yun, yung nandun sa, yung siga, dun sa chimney, uusok po yun dun sa pinaka, yun po yung chimney, yung kung saan lalabas yung usok. Ang sabi, James says, when I see the smoke, ang sabi niya, I have no trouble believing that there's a fire in the fireplace. Dahil may usok, sabi niya, naniniwala ako na meron ngang apoy dun sa fireplace. Kasi may usok may pruweba. Si Pablo nakita niya may fireplace. Pero si Pablo, lumabas siya ng bahay, gusto niyang patunayan, may fireplace nga. Kasi nagsisiga, umuusok yung chimney. Nakuha niyo po? Ano po? People can't see through walls, but God can. Ano ibig sabihin na? Nakikita natin ang panlabas. Pero si Lord nakikita yung kalooban. Amen? Alam niya kung ligtas ka. Ang tao, madaling sabihin sa tao, born again Christian ako, etc., etc. Pero paano? Paano mo patutunayan? Asan yung usok? Sabi nga ni Santiago, umuusok ba yung fireplace? Kung walang usok, ibig sabihin, walang apoy. Amen? Ganon din sa faith natin, pag walang usok, walang apoy. Pag walang pruweba, walang pananampalataya. Nakuha niyo po? Dapat laging may pruweba. Sabi, in other words, Paul says, God sees the fire. Nakikita ng Diyos ang apoy. While James says, I'm looking for the smoke. Nakikita ng Diyos ang apoy. Pero si Santiago, ang sabi niya, hinahanap ko yung usok. Nakuha niya, mga kapatid? Ganyan din ang Diyos natin. Alam niya na nanampalataya kayo. Pero ang sabi ni Pablo, gusto kong makita yung usok. Ang Lord din ganyan. Gusto kong makita ang patunay ng inyong pananampalataya. Amen pa mga kapatid? Perhaps the most important contrast of all is the difference in tone. Number 3, contrast. Paul is instructing and James is exhorting. Nakakatuwa po itong palitan ng dalawang ito Paul is instructing. Si Pablo ay nagtuturo. And James is exhorting. Si James nagpapayo. Nakuha niyo? Si Pablo nagtuturo, paano ba bang makukuha ang kaligtasan? Pero si Santiago, sinasabi niya, nagpapayo siya. Teka muna, ligtas ka ba? Ay patunayan mo na ligtas ka nga. Kailangan makita sa iyo yon. The difference is clear in the way the two talk about justification. When Paul says justification, he is referring to the sovereign act of God whereby he declares a believing sinner righteous on the basis of faith.
Kasi sovereign act of God ang justification. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. It's only by grace. By grace alone, by faith alone, and it is a gift from God, it is not from you. Yan ang sinasabi, Ephesians 2:8. Ano po? He declares a believing sinner righteous on the basis of faith. Yan si Pablo. But James uses the word in the sense of validation. Ginamit ni Pablo ang salitang pagpapawalang sala sa pamamagitan ng patunay o katibayan. A person's works validate him or her as a genuine believer. Yung gawa mo ang magpapatotoo sa iyo na genuine believer ka nga. Ano po? So when James calls out faith without works as useless, ito po yung sabi ni James, he is questioning the value of a faith that is not validated. So si James, pag sinabi niyang ang pananampalatayang walang gawa ay walang silbi o walang kwenta, tinatanong niya ang halaga ng pananampalatayang walang katibayan, mga kapatid. Kailangan may katibayan sa bawat isa sa atin. What good does it do to carry around a card? Ito po example, What good does it do to carry around a card that says driver's license if you never actually drive and couldn't if you needed to? O halimbawa na lang ako, ni bisikleta nga, hindi ko alam paandarin Tapos i-issuehan ako ng driver's license. Pupunta ako ngayon sa LTO, sasabihin ng LTO, okay, paandarin mo nga yung sasakyan mo. Paano yun? Kahit na ilalagay ko nga yung susi, pero hindi ko alam paano ko paandarin. Validated ba yung driver's license ko? May valid ba yun? Wala. Kahit na may driver's license ako, kung hindi ako marunong magmaneho, wala ring kwenta. The same thing with our faith. Amen! Nakuha niyo po, mga kapatid. Kailangan maliwanag ito, patunay, katibayan. Yan ang sinasabi ni Santiago. Patunayan mo. Anong katibayan mo? Yan ang sabi niya. What good does it do to show somebody your high school diploma only to have them find out that you are unable to add 2 and 2 together? Sasabihin mo, tapos ako ng high school. O sige nga, i-add mo nga 2 plus 2. Hindi mo alam, paano ba yun? Sino maniniwala sa yung high school graduate ka nga? Ay kapatid naman, kahit naman kindergarten, pwede niyang i-add yung 2 plus 2 equals 4. Si Caleb nga, tataas lang konti dyan. Pag tinanong mo siguro 2 plus 2, sasabihin ng bata, 4. Di po ba? Maliwanag po ba naintindihan nyo? Nakakatawa. Pero totoo. Ano po? Kailangan magkatugma ang mga sinasabi natin na truly we are born-again Christian and we have faith. Amen, mga kapatid? In a way, that is what James is saying. Now, this implies that a person's professed faith can be phony, which leads to deeper question. Sabi rito, pinapahiwatig, sabi nga, maaring sabihin ng tao na meron siyang pananampalataya. Pero alam niyo po bang, maaari ding maging fake ito? Nakikita niyo sa social media? Ako'y nalulungkot sa mga lingkod ng Diyos. Talagang merong nangyayari.
nag-umpisa ng maganda, mabuti. Pero ngayon sila mismo ang nag-undervalue nung mga salita ng Diyos at nakakalungkot po ito. Kaya mag-iingat kayo. Sinasabi kong lagi, basahin yung mabuti ang Bible. Gayahin nyo yung mga Bereans. Kahit na si Pablo na ang nangangaral, iniisa-isa nila kung tama nga yung sinasabi ni Pablo ayon sa kasulatan. Tayo man dapat ganyan. Lalo na sa panahon natin ngayon, in this time, napakarami po ng mga deceiver. Nasa huling panahon na po tayo, mga kapatid. Isang pagkakamali lang nang ituturo sa'yo, delikado ka na. Lalo na yung naniniwala sa Marcionism. Meron akong kilalang kilala. In fact, supporter pa nga kami nung araw. Kumakanta pa nga kami bilang mga inspirational singer sa isang preacher na ito. Tinanggal po siya sa DZAS. I don't want to say his name. Nag-umpisa siya mabuti, maganda. Bakit ngayon? Sa sobrang talino yata. Wag po tayong padadaya, mga kapatid. Wag na wag po tayong padadaya. Madaling sabihin, believer ka, but prove, sabi nga ni Paul, I want a proof that you are really a Christian, I should say. Can a faith that is not validated save? Ang sabi. Ang pananampalataya bang walang katibayan ay nagliligtas? The answer is clearly implied by James' argument. Pinakikita ito sa sagot ni Santiago sa argumentong ito. Ano ang sagot? No. No, that phony kind of faith cannot save anyone. Marami pong fake. Kaya nga sinasabi, nakita niyo sa Matthew 24 and Matthew 25, marami magsasabi, Panginoon, hindi po ba ako'y naglingkod sa inyo? Hindi po ba lahat ng aking kayamanan ay binigay ko sa gawain at ganto-ganto, nagpagawa ko ng simbahan, etc., etc. Anong sabi ni Jesus Christ? Depart from me. I do not know you. Bakit sinabi ni Lord Jesus Christ yun? Ano po? Tandaan nating lahat. John 14:6. I am the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father except through me. Pag sinangkapan mo si Jesus at nilakipan mo ng another person, at saka kalakip na yung mga deeds mo, patay kang bata ka. Malinaw ang sinasabi. Walang additional, mga kapatid. Jesus alone saves. Amen? Yes! Si Jesus lang ang kaligtasan nating lahat. Walang iba. Kaya nga sa Kanya natin iniaasa ang lahat. Siyempre, hindi naman natin pwedeng husgahan na sasabihin natin harapan na yung pananampalataya nun, fake, ganyan. Hindi natin alam kung anong gagawin ng Diyos. But of course, that is God's place to judge, not us. Kasi hindi tayong hukom. Ang hukom ay ang Diyos. Do not judge, lest you'll be judged. Ang sabi ng salita ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino ang fake, alam niya kung sino ang totoo. We tend to see ourselves as the standard of how much validation proves our faith. Kung minsan, kinukumpara natin ang sarili natin doon sa standard, kung paano natin, kung ano patutunayan yung ating pananampalataya. Wag po. Lagi nating pag-isipan itong mga pinag-aaralan nating ito. Kailangan yung essentials of salvation, nag-umpisa doon, pagkatapos ng salvation, ito ang susunod. Yung sinasabi ni ni Santiago. Baka isipin natin itong mabuti. In light of this,
James is making the point that Abraham's faith, which justified him before God, was validated in his life by his obedience to God. Si Abraham, hindi lang po siya basta nanampalataya. He acted his faith. Hindi siya 100% go holy, hindi siya nagkasala. Hindi po, puro kasalanan nga si Abraham eh. Pero nung sabihan siya ng Diyos, mula pa lamang dun sa Iraq, yun po yung kanyang lugar nung araw eh. Na pinaalis siya doon, pumunta ka sa lugar na kung saan ko ituturo. O, nagpunta siya sa Kanaan. Ito po yung Israel sa panahon natin. At sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin mo. Tapos pinangakuan siya ng supling ng son na magmamana sa kanya. Pinaghintay siya how many years? 25 years. Umalis siya sa kanilang bayan, he is 75. Natupad ang pangako ng Diyos when he was 100 years old. At pagkatapos, nung lumaki na si Isaac, ang sabi ng Diyos, ihandog mo sa akin si Isaac. Kung kayo yun, susunod kayo? Siguro magrereklamo kayo, Panginoon naman, 25 anyos ako naghintay. At si Sarah, biruin mo, 90 anyos nanganak pa. Eh, pag titingnan ko lang yung sarili ko, ako, 69, magsi-69 pa lang ako inang ko po. Tapos yung 90 anyos, ano itsura nun? Tapos makikita mo, malaki yung tiyan, buntis. Di po ba? Talagang himala ng Diyos. Dahil nananampalataya si Abraham na walang imposible sa Panginoon, sumunod siya. Nagbibinatilyo na si Isaac siguro noon kasi siya tagakarga ng kahoy. Hindi niya alam, doon yung kahoy na yon ang igagatong sa kanya. Ang pananampalataya, ganito, susubukin ka talaga ng Panginoon nung tinali-tali na niya si Isaac at akmana niyang, ito yung pinaka-highlight nun yung akmana niyang sasaksakin, gigilitan ng leeg, bigla may nakita siya, sabi nung anghel ng Diyos, stop. At nakita niya yung, yung malalaking sungay na dun sa, nasabit dun sa dawag. At ang sabi ng Panginoon, stop. Sabi niya, napatunayan ko na ngayon ang iyong pananampalataya. Amen! Tinali niya ang anak niya, ililagay niya sa ibabaw ng kahoy. Ewan ko kung di nagreklamo si Isaac kasi hindi naman nakalagay doon sa Bible Tapos nang itataas na niya yung punyal para saksakin yung anak niya kasi una ginigilitan dito Ganun ang mga ng Israelita Ay biglang-bigla sabi ng anghel ng Diyos, wag. Ang Diyos natin nakakamangha Yun lang bagyong nagdaan na yan. Yung bagyong Nando, pagkalaki-laki, hindi po ba? Category 5. Sabi ko, pag-pray tayo, hindi po ba? Sabi ko, Panginoon, pag umabot ito sa amin, ewan ko, yung bahay, sigurado kahit kubo, tatangin, baka itaas pa. Category 5. Hindi ko maialis na mag-alala. Pero nirebuke ko rin yung sarili ko kasi sabi ko, nag-pray-pray ka pagkatapos. Sorry, Lord. Nag-pray ako ulit, Lord, linawin mo yung isip ko. At lagi ako nakatunghay sa DOST pag-asa. Kasi ganun ang ugali ko pag may bagyo. Pag nag-pray ako, humihingi ako ng tulong sa Diyos. Ganyan po ang ginagawa ko. And I pray, kayo man ganyan. Ganon din yung bagyong Opong, nakakatuwa Yung bagyong Opong, una, patumbok, Bataan mismo Lord, papunta po ng Bataan yung bagyong Opong.
Panginoon, hindi ko naman dinadalangin, ilisya mo sa amin kasi kawawa din naman yung mga dadaanan ng bagyo. Pero kayo nang pumbahala, Panginoon. But please spare us from this calamity. Sabi kong ganon. Abay, kasunod na, 11 o'clock in the evening, nakita ko. Bumaba. Napunta ng Mindoro. Hanggang sa nakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Alam niyo po, kamangha-mangha ang Diyos. Amen? Hindi mo, kahit nasabihin pang nakikita ng Diyos sa mga weaknesses natin, pero nakakatuwa ang Diyos kasi kapag sinabi mo ang weakness mo, kaagad-agad darating yung conviction, yung rebuke. Nag-pray ka, pagkatapos, nag-pray ka, ano ngayon? Ba't ka nag-aalala, nag-pray ka na? Tayo mismo nare-rebuke eh. Pero ang nakakatuwa ang Panginoon, once nare-rebuke ka at na-realize mo yung mali mo, pag sinabing, Lord, I'm sorry, naku po talaga naman. You'll be sorry for yourself kasi nakakahiya kaya, Lord, wala kang maitago eh. Pero at least sinaamin mo. Kasi wala ka naman maitatago. Sabi nga, tayo nakikita natin yung labas ng bakod, pero ang Lord, nandun yung loob, kitang-kita niya. Pero ang nakakatuwa ang Diyos, upag inamin mo ang kamalian mo, yung kahinaan mo, ipagkakaloob niya ang panalangin mo. Kasi na-realize mo, tama siya, mali ka. Amen mga kapatid! Purihin ang Diyos! Thank you Lord! Ganyan si Abraham, hindi siya nag-alinlangan, kahit nasabihin pang papatayin niya siya Isaac, sapagkat sinasabi sa kasulatan, naniniwala siyang kayang ibalik ng Panginoon ang buhay ni Isaac kahit na mapatay niya si Isaac. Kasi siya mismo sabi, handog mo eh. Hindi niya pinihuntulutan yon. Kasi pagsubok lang yon. Ganyan din tayong lahat mga Kristiyano. May pagkakataong darating talaga mga pagsubok para subukin kung gano'n na tayo katatag sa ating pananampalataya. Maninindigan ka ba o bibigay ka? Kristiyano. Kailangan Kristiyano ang kausap ko. Huwag kang bumigay, manindigan ka. Dahil kapag nanindigan ka, ang magtatanggol sa iyo ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang Diyos! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Kahit munting prayers lang. Pag may humingi sa iyo ng prayer, sis, ipag-pray mo naman yung ate ko, ganyan-ganyan. O kagaya si Sister Lisa, yung kanyang kapatid na operahan po sa breast. A simple prayer, very simple prayer. Lord, have mercy. Tulungan mo po sila. At bigyan mo ng kalakasan ng kanyang kapatid. Huwag kayong mag-aatubiling lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Pag hiniling ng kapwa ninyong ipanalangin mo, huwag kang mag-aalinlangan. Say a prayer. Kasi sa pagkakataong ito, mabibigyan ng kaluwalhatian at karangalan ng ating Diyos. Mapapatunayan itong mga taong ito na humingi ng prayer through you na ang Diyos na sinasamba mo ay totoo at buhay at nakikinig sa mga panalangin mo. Amen! Huwag mo sasabihin, ikaw kasi pastor ka. Pare-pareho tayo when it comes to our faith. Walang pastor, walang kahit sino. We are all children of God. Tandaan mo yan. Huwag mo sabihin, kasi naman pastor ka, ganyan-ganyan ka. Bakit sinabi ng Lord magpastor ka? Hindi naman lahat pastor eh. Basta sinabi niya, manampalataya ka sa akin. Believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Yan ang sabi. Amen. Never ever take that for granted. Kasi kung nasa ng puso mo, nandun ang yung yung pananampalataya mo. At makikita ng Diyos, yan na honor niya sa'yo. Lagi natin gagamitin ang kanyang salita sapagkat yan ay totoo. Ang sabi
In light of this, James is making the point that Abraham's faith, which justified him before God, was validated in his life by his obedience to God. This sets a pattern for every believer's life. Amen. James shows that faith is more than merely knowledge o kaalaman, which even the demons possess. Kung nananampalataya tayo, mga kapatid, lalo ang mga demonyo. At ang sabi rito, nanginginig pa. Sabi James 2:19-20, you believe that there is one God, good. Even the demons believe that and shudder. You foolish man, do you want evidence that faith without deeds is useless? Sa Tagalog ang sabi, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Ang sabi, isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi po ako nagsabi niyan, Bible po. Yung hangal, nasa Bible po yan, basahin niya. Hindi ko po sinabi ng Bible. Tinatawag na hangal ang mga taong naniniwalang enough na yung faith at pagkatapos free na silang gawin ang gusto nila. No, hindi po ganon. Kasi pinatunayan din yan ni Pablo sa Philippians 2:13. Work, 2:12. Work out your salvation with fear and trembling. Philippians 2:12 and 13. Yan ang kalooban ng Diyos na itinakda niya sa atin para ating gawin noon pa man. Iniligtas tayo pagkatapos isagawa natin ang ating kaligtasan ng may panginginig at pagkatakot. We must not think that we maintain a living faith by our own effort. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Hindi natin dapat isipin na kaya nating i-maintain yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. No po? Hindi po totoo yan. The grace of God, the indwelling Holy Spirit, and the intercession of Christ work in our lives to enable us to respond to God by faith from first to last. Hindi natin kaya. Paano natin makakaya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos? Ang banal na Spiritong sumasa atin, tanda ng ating kaligtasan, at ang pamamagitan ni Kristo on our behalf, day and night, kapatid. Yan ang tutulong sa iyo upang maging matatag ka at makatugon ka sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya mula sa umpisa hanggang katapusan. If we stop being receptive to God's grace and the leading of the Spirit, then our faith will die. Mga kapatid, sabi rito, kung tayo titigil na maging receptive, alam niyo yon? Yung laging bukas na tanggapin ang biyaya ng Diyos at ang pangunguna ng banal na Espiritu, sabi, then our faith will die. Mamamatay ang ating pananampalataya. Manghihina tayo. Minsan sinasabi natin, sinisisi natin ng Diyos, lagi na lang may pagsubok, lagi na lang ganito. Ngayon, pag nagpe-pray ako, hindi ko na maramdaman kung ang pananampalataya ko ba tumatagos doon sa bubong. Sino may kasalanan? Mga kapatid, maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos eh. Mananatili tayo sa ating pananampalatayang magiging matatag tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ng banal na Spiritong sumasa atin, at ang pamamagitan ni Kristo. The intercession of Christ work. Ang pamamagitan ni Kristo on our behalf sa Diyos Ama upang manatili tayong
matatatag sa ating pananampalataya. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Malakas! Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Aming amang Diyos, salamat. Maraming salamat. Ang kabutihan mo, hindi namin kayang arukin, unawain. Sapagkat ito'y napakataas, napakalawak, at napakalalim. Pero ganun ba man, Panginoon, sa kabila ng aming mga limitasyon, sa kabila ng aming mga kahinaan, apagin namin sa iyo, nandyan ka, handa kaming tulungan, palakasin, patatagin, at laging ipaunawa sa amin. Ang kailangan lamang namin gawin, manumbalik. Manumbalik kami sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Kailangan namin ang tulong niyo at pagtuturo niyo, Banal na Espiritu. Kasi kung wala po kayo, anong halaga ng mga taong tinanggap naming biyaya? Salamat sa katotohanan at sa katibayang pinananahanan mo kami, Holy Spirit. Dahil sa pamamagitan nito, nararamdaman namin na pag kami nagkamali, itinutuwid mo kami. Pag kami nalilisya, Panginoon, inakaakay mo kami pabalik. Pag kami nagkukulang, pinapaalalahanan mo kami. At patuloy mong ipinadarama sa amin na napakahalaga namin sa inyo, aming amang Diyos. Kasi naranasan namin yan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Banal na Espiritu, lagi mo kaming turuan at samahan upang lalo pa naming mapalakas ang aming paninindigan bilang mga mananampalataya kay Kristo Jesus. At ang dalangin namin, Panginoon, pakagamitin mo ang aming buhay upang maging ang mga tao hanggang ngayon ay ayaw pa rin manampalataya, maniwala sa inyong kagandahang loob at pagliligtas sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Sila man ay maliwanagan at makamtan nila ang napakabuti mong biyaya at napakasarap damhing pag-ibig na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa inyong banal na salitang tinalakay namin sa araw na ito. Patunay that you really love us, Lord. And we love you too. Teach us more to love you, Lord. Teach us more to love you and appreciate you in every aspect of our lives. Thank you, Lord. We accept your grace and mercy in the name of our Lord Jesus Christ. And through the help of the Holy Spirit, we believe we receive the answers and the longings of our heart, because we pray this in the mighty name of Jesus, our Lord and our Savior. All of God's children will say, Malakas na! Amen! Thank you, Lord. Thank you, Lord.